Para naman sa mga nagmamotorsiklo, huhulihin na po kayo kung mag-aangkas kayo ng bata dahil sa isang bagong batas. Pero may mga exemption naman kung ano-ano. Alamin sa report ng saksing si Lay Alves. Hindi na bago sa mga kalsada ang mga motorsiklong may angkas na mga bata. Ang ilan nga, motorsiklo nang nagisilbing service papasok sa eskwela. Pero ang ilan, trahedya ang inabot. Tulad ng 7 taong gulang na ito na namatay matapos sumalpok ang inangkasang motorsiklo noong April 2013. Kaya naman ipinasa na ng Senado at Kamara at pinirmahan na ng Pangulo ang Children's Safety on Motorcycle Act of 2015. Sa batas na yan, bawal mag-angkas ng bata ang mga motorsiklo sa mga pampublikong kalsada na may mabigat na volume ng sasakyan, mga kaling maraming mabilis na sasakyan at mga kalsadang mahigit 60 kilometers per hour ang speed limit. Pero may mga bata namang papayagang umangkas. Yan ay kung abot nila ang footpeg o apakan ng motorsiklo, kung kaya nilang yumakap sa driver at kung may suot silang standard helmet. Exempted naman kahit hindi maabot ang 3 requirement na yan kung kailangang dalhin sa medical facility tulad ng ospital ang angkas na bata. Ang lalabag sa batas ay pagbumultahin ng 3,000 hanggang 10,000 piso. Suspendido rin ang lisensya ng rider sa 2nd offense at kanselado ito kapag lumagpas sa 2nd offense. Posible ring taasan ng multa sa hinaharap at makulong ang rider kung magresulta sa pagkasugat o pagkamatay ng sinuman ng pag-aangkas ng bata. Yung mga malalaki na nga, pag na-aksidente, nakawa pa tayo, nakikita natin eh. Importante talaga yun para sa safety na rin ng nakaangkas na bata. Ang lolong ito naman na hatid sundo ng motorsiklo ang apo kahit hindi tutol sa batas, may komento. Para sa tao rin naman yun, para sa mga bata rin. Paano siya? Siyempre, wala susundo rito sa apo ko, wala yung tatay. May halos 3 buwan ng LTO para magbalangkas ng implementing rules and regulations ng batas bago ito ganap na maipatupad. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi.